Ano kaya kung bigla kang binigyan ng walang hanggang kapangyarihan? Kung ano ang gusto, iwagayway lang ang kamay. Kung gusto mong makita ang nasa ibaba, posible. Kahit dumi ay kusang tumatalon sa inodoro. Tara, samahan si Hari ng pelikula sa lalaking ito. Paano niya sisirain ang mundo? Sa labas ng kalawakan, may isang lahi ng alien na sobrang makapangyarihan. At kapag nakakita sila ng bagong sibilisasyon, sisiyasatin nila kung nararapat itong magpatuloy na umiral o hindi sa kasamaang palad. Ang daigdig ay kailangang wasakin. Pero napag-usapan ng mga Diyos, bigyan ng isa ng kapangyarihan bilang pagsubok. Kung gagamitin sa masama, wasak ang mundo. Kung sa mabuti, bubuhayin ang daigdig. At random nilang napili ang lalaking ito. Habang papunta sa trabaho, nasagasaan siya ng walang konsensyang driver. Sobrang sakit niya pero umalis ang driver. Ngunit hindi niya alam na binigyan na siya ng Diyos ng kapangyarihan. Isang salita lang niya ng galit. Ang driver at sasakyan ay nagkakagulo. Nalaman na ang kanang kamay niya ay binigyan ng alien ng malaking kapangyarihan mula sa kalawakan, na kailangan lang kumaway ng kamay. Ang sinabi ay magiging totoo. Ngunit sa oras na ito, wala siyang alam kung siya ay isang gurong walang swerte. Ang mga estudyante ay tuso at makulit, kaya't ang klase ay sobrang magulo. Siyempre hindi maganda ang tingin ng principal sa kanya. Kung kaya't kailangan niyang tiisin ito. Habang kumakain ng tanghalian, biglang tinanong, kung may kapangyarihan kang sobrenatural, ano ang gagawin mo? Kung ganon, gusto kong pasabugin ang klase ko ngayon. Nang sabihin ito, aksidenteng kumaway siya. At ang klase ay talagang sumabog. Grabe, totoong mahiwaga ba ito? Pag-uwi sa bahay, ang asong si Dennis ay nagdumi. Ang asawa ay nagkakagulo sa kawalan ng magawa. Sana'y kusang mapunta sa inodoro ang dumi. Pagkasabi, kumaway siya, at ang dumi ay talagang tumayo. At masayang sumasayaw papuntang banyo. Sa buhay ko, ngayon ko lang nakita ang dumihan. Nakusang nag-flush sa sarili. Ano ba ito, multo ba? Kinuha niya ang alak at uminom ng malaki para magising. Sa gitna ng takot at kaguluhan, aksidenteng natapon niya ang alak. Biglang gusto kong subukan ng kaunti. Ibalik ang alak sa bote para sa akin. Pero wala pang nangyayari. Baka kanina ay guni-guni lang, subukan ulit. At nang iwagayway ang kamay, talagang ang alak ay bumalik sa bote. Kailangan pala iwagayway ang kamay. Biro lang, palitan mo ng Chivas 21. Kaya ang bote ay tumalon palabas. Tumalon sa bar, binasag ang salamin. Diyos ko, lasing na talaga ang bote. Ang ingay na ito ay nagpatawag ng pulis. Tumakbo na, nahubad ang pantalon. Pero nahuli pa rin ng mga pulis. Siya ay nagmamadaling bumulong. Sana kami ni Dennis maghapunan sa bahay. At talagang naghapunan kami ni Dennis. Pero pagkain ng aso ang kinain. Pagkatapos nito, dapat mag-ingat sa salita. Bigla niyang naalala ang mga estudyante na sumabog kaninang umaga. Biglang nakonsensya ng husto. Kaya siya ay bumulong. Buhayin ang lahat ng namatay. Lumipat ang eksena sa isang morgue. Isang matanda ang nagbabasa ng dyaryo. Biglang umupo ang 3 bangkay. Gusto ba nilang takutin ang mga buhay? Ngunit mas nakakatakot pa ay, mga bangkay sa libingan ay nabuhay ulit. Dito ba ang set ng The Walking Dead? Kapag nakita mo, matatakot ka talaga. Mabilis na bawiin ang hiling kanina. At sabihing bumalik sa oras